Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ito na naman po tayo mga kababayan, meron pong magandang balita, no? Latest update po ito regarding dyan sa ating West Philippine Sea. Siguro kayo po ay nabibigla sa ating titulo, puro katanungan lang po yan, puro question, no? Na ayos na ba ang issue sa West Philippine Sea? Aalis na ba ang mga inchik sa ating exclusive economic zone? Kasi bakit po ganyan ang ating title? Because yung naging kaganapan po dyan po sa konklusyon ng APEC 2023 dyan po sa Bay Area or sa San Francisco. No? Pero bago po yan, i-flex ko muna ang Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers at nanonood ng ating videos. Maraming salamat po ulit sa inyo and may God bless you all. So bago po natin ituloy ang ating topic at magbigay ng ating opinion at reaction. Galing po kasi ako sa San Diego, no? Ako po ay namalengke doon sa seafood, no? Diyan po sa National City and some part of Chula Vista, no? Doon po sa Seafood National City, sa harapan po niyan, meron po yung rebulto ni Dr. Jose Rizal. Gold nga po yun, Italiano gold. Pero nakakakuha po ako ng dyaryo. Ito po, yan, Asian Journal San Diego. Nakuha ko po ito doon po sa Bukana o papalabas ka ng seafood market sa National City. No, nakita nyo yung updated din po sila. Ayan, Philippines, US to sign yan, breakthrough 123 nuclear deal, yung SMR o yung small micro reactor or micro nuclear reactor, yung mga sa nuclear mga nila, no, energy. Yung parang plug and play po ito parang yung mga devices na malaliit, lalo na yung nuclear. So bibigyan siguro natin ito ng content if maybe mapag-aralan natin maigi kung ano po itong SMR or NMR, no? So dito rin po, no, since tinatopic natin ang West Philippine Sea, updated din po dito ang ating mga kababayan, no? Ayan, no? US renews vow to defend Philippines amid Chinese aggression in South China Sea. Di ba? Nai-inform po yung mga kababayan natin through this newspaper, no? Imprints nga lang, no? Maraming salamat naman, no? Ang dami po dito, Tignan nyo, updated sila, Duterte is country's caretaker while Marcos is in US, di ba? Ang ganda pong balita nito. At the same time, meron din, marami palang kondo na pinagbebenta sa ating bansa. Hindi po ako hindi po to sponsor ko. Pinapakita ko lang sa inyo how our fellow Filipinos here, mostly in San Diego area, na-update sa mga news sa atin. Hindi lang po sa pamamagitan ng mga stream media, sa mga kanilang mga TFC, no? Meron pong mga reports diyan, kanilang mga GMA na subscription, kundi sa prints din, no? Meron din po. At aside from us, mga social media influencers and vloggers, no, napakaganda po, no? Na ko lang, at least ang akin po kasing isipan, baka hindi po tinatopic yan, lalo na sa West Philippine Sea. Ang laki po ng concern natin dyan. Because the Chinese are aggressively, sabi nga po doon, di ba? Aggressive. So, sana naman, no? Lahat po tayong mga Pilipino magkasundo na at ating sabihin na atin ang West Philippine Sea. May karapatan po tayo dyan. Hindi tayo dapat tinataboy. Lalo na sa pangingisda, lalo na sa pagre-resupply at rotation sa ating BRP Sierra Madre. So, ang latest update po, no, na naganap bago matapos itong APEC Summit 2023, dyan nga po sa Bay Area, ayan po sa Inquirer.net. No, una, inaasam po ng ating Pangulo na makausap sa sidelines. Sa sidelines. Hindi po ito yung formal, hindi po ito yung napagplanuhan na, kundi sidelines lang po. Inaasam lang, no, ng ating unbothered at ninong PBBM na makausap si Xi Jinping. Sa sidelines yan, Kasi meron po yung iba dyan na
iniintriga, yung yung the way na makisalamuha ang Amerika, China sa isa't isa, tapos si PBBM mukhang basura lamang, no? Si Kamala Harris lang ang naano niya, tapos hindi pa siya binigyan ng whatever. Sidelines lang po. It is on the sidelines. Ibahin nyo po, intindihin nyo po. Saka ang question ko, bakit nyo iintrigahin yan? Ano ba talaga kayo? Pro-Pilipino? Pro-Pilipinas? O doon kayo sa kabila? Diba? Kung Pilipino ka, suportahan mo kung ano ang ginagawa ng presidente mo para yan po sa ating bayan, para sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino sa bansang Pilipinas. Di po ba? Huwag nyo na intrigahin. Kung dyan lang sa sideline, so what? Kung madumi, pulubi, hindi po yan ang after ng Pangulo. Walang pakialam ang Pangulo sa sitwasyon, ng kalagayan ng kanilang pagmimitingan. Di po ba? Ang mahalaga, maparating niya yung interes ng ating bansa at ng mga Pilipino. Kayo, mga intrigero lang kayo. Wala na ba kayong makontent? Di po ba? O ayan, nagkita po sila. No? Yung inaasam po ng Pangulo, pinagbigyan po siya ng presidente ng China. Nadinig siya. Kasi sa akin din pong opinion, iboy na kinakastigate natin tong si Xi Jinping. At oo nga pala, maraming salamat po sa mga libu-libong nanood nung ating vlog, yung huling vlog natin na yung kanyang sinabi na hindi sila makikipaggera whether hot or cold war. Pero ano ang katotohanan nun? Kumbaga parang ano lang yun, buka ng bibig, pero yung ginagawa nila hindi. Bakit? I-evident naman po na sa West Philippine Sea, wina-water cannon tayo, gina-grand theft auto tayo, di ba? O kaya nag-F1 race tayo sa kanila, yung nakikipag tag of war tayo, patintero tayo sa dagat, ganun eh. Di ba? Pero ayaw nila ng gera. Nagmula na sa bibig niya yan. Di ba? They want a good relationship. Pero naman, ang pakiusap natin, sana naman, President Xi Jinping, no? Kaming mga Pilipino, we only want what is ours. No? We only want, everybody wants to abide in the international law. That's what you said. Now, if you wanna abide with the international law, how? How come? You don't wanna follow the 2016 arbitral ruling from the Hague of Permanent Arbitral na kami, that we have given the rights to our own exclusive economic zone within 200 nautical miles of that West Philippine Sea. Why not? Honor that. Give ours to what is ours, and you can have what is yours. Based on the international law. Di po ba? Siguro, kung gusto nyong makipag-joint venture, why not? If that is legal, based on the constitutional rights that we have, pwede naman. No, para wala na tong tension. Ayaw din namin ng gera. We don't wanna go to war and lose a lot. It is deadly and costly for both parties involved if we will go to war. Di po ba? O yan, tama po ang ginawa ng Pangulong Marcos. I don't care kung maganda man ang supad yan, maganda ang atmosphere. Wala akong pakialam. Ang pakialam natin ay nag-meeting itong dalawang leader na ito at least naibigay ng Pangulong Bongbong Marcos yung saloobin natin. Di po ba? Kung ano man po yung sinabi ng Pangulo kay President Xi Jinping, ayun din po ang saloobin ng karamihang Pilipino na sumusuporta, no? Na pro-Filipinos, pro-Philippines dyan sa West Philippine Sea. Ayan, no? Marcos Xi met anew to ease South China Sea tensions. Bakit sinabing anew? Kasi nagkita na po sila nung early part of this year, January 2023. Ang ganda ng bilateral relationship natin. But a month after, yung gagong Chinese Coast Guard lang nila. Ang tanong doon, kinastigo ba ni Xi Jinping yan? Di ba? Ano ang say ng China doon? Wala lang. Kasi they said, we encroach to their territory. Wala nga po yung ibinigay na territorial rights. No, wala. Territorial rights. Wala, hindi po dinesisyonan yun sa 2016 arbitral ruling, yung territory. Ang meron yung tayong rights doon sa ating exclusive economic zone. So wala rin silang decision. So wala silang karapatan doon. Pero tayo may karapatan na mangisda doon, maglayag doon. Di po ba?
Ang ganda ng ating relationship kanila. Tapos ganyan na lang. Oh, sila po ang unang gumagago sa atin. If they will just let us have what is ours, walang problema. Di ba? Kaso ano po sila Anong sabi ni Secretary Gibo? Expansionist. Oh, ang ganda niyan. Tingnan nyo ang larawan na yan, ha? This is summit talaga yan. Picture yan. Oh, nandyan sila. Di po ba? Napakaganda. Why not we can do this? Why not we live in peace together? Di ba? Ayan, sabi niya, we will get the view of the Chinese president on what we can do to bring down the temperature to not escalate the situation in the West Philippine Sea. O, yun po ang sabi niya. Ha? Marcos and Xi have their first bilateral meeting in Bangkok, Thailand during the APEC summit in November last year. Tapos nagpunta sila ng China, our first couple. Di ba ang ganda? Ngayon, nung nagkita na sila, ito po ang sabi, update. Ha? Siguro ito lahat nabasa nyo na sa Inquirer po ito. Siguro nabasa nyo na yan sa mga international media, o kaya sa ating local media. Pero dito, babasahin din natin, yung sinulat dito ng Inquirer. Marcos tells Xi, PH fishers should work freely in West Philippine Sea. Ayun ang concern ng Pangulo. Pinahayag niya ang concern ng mangingisda. Bakit? Kabuhayan po ng mangingisda yan. Kaya yung sinasabi ni dating inyong Pangulong, the once and mighty President Rodrigo Roa Duterte fallen from grace, na ibibigay niya na lang ang tubig na yan sa China? Hindi pwede. Kailangan ipaglaban natin dahil binigay sa atin ang ruling. Para tayong tanga dito, sirang plaka na tayo. Alam niyo yung plakang yung naipit na lang? Yung na-stuck na lang, Di po ba? Di ba kayo maaasar din kayo? Pero ako talagang ginigiit ko sa inyo para tumino sa isipan ninyo na tayo ay may karapatan dyan sa ating West Philippine Sea sa Exclusive Economic Zone. Kasi iyan po ang binigay na desisyon ng The Hague Permanent Arbitral Ruling. Noong 2016, pinaglaban nila Panot. Kudos kay Panot. Yung isa sa mga naibigay na kontribusyon ni Panot, hanggang ngayon ginagamit natin. Thank you naman. At sa mga dilawan nating viewers dito at mga pengs, thank you naman. Kung pareho tayo ng ating pinaglalaban sa West Philippine Sea, thank you sa suporta nyo. Pero, hindi sa lahat ng bagay magkakaayunan tayo. Ang politika natin ngayon pareho sa West Philippine Sea. Pero kung iba na yung ideology ninyo, iba na yung politika ninyo, hindi tayo pwedeng magkasama. Kasi, kung napakagaling ninyo during that time, naupo kayo ng mahigit ilang dekada, pero hindi nyo napaunlad, hindi nyo naiangat ang ating bansa sa kaunlaran at ang estado ng ating mga kababayan. Oo, magagaling kayo, brainy kayo. Ang dami nyong mga diploma from a prestigious school, local or international. But does it reflect how your leaders govern the country? Maybe may accomplishment kayo, and one of this is the 2016 arbitral ruling. And what else? Di po? Did you uplift the plight of our fellow Filipinos? Bakit bagsak tayo sa economy? Bakit during that time hindi na-improve ang education? Bakit during that time hindi na-improve ang ating defense, ang ating AFP at kapulisan? Bakit during that time lumaganap ang mga pagkalat ng mga pinagbabawal na droga? Pero sasabihin ko sa inyo, dito, basta kayo ay sang-ayon sa West Philippine Sea, pro-Pilipinas kayo, pro-Pilipino kayo, magkakampi tayo. Kasi iisa ang ibino-voice out natin. Hanggang doon lang. Kasi pag tinira nyo na ang aking ninong unbothered president, PBBM, tabla-tabla tayo. No? So ito po, ano ang layunin ng Pangulo? Ang kabuhayan ng mga mangingisda. Di ba ulitin ko, sabi ni Duterte, pamimigay niya na lang? No! Kung pinagmigay mo yan, pro-China ka. Bakit? Tinanggalan mo ng kabuhayan ang ating mga kababayang mangingisda. Kasi bakit? Pag pinimigay mo, hindi na sila makapangisda. Tapos hihingi na lang ng ayuda. Ganun ba ang gusto mo? Dating Pangulong once and mighty Duterte? Fallen from grace? Ganon? Sasagutin na lang ng gobyerno palagi. Di ba nga ang sabi, teach them how to fish. Hindi forever, bibigyan mo sila ng fish.
Ano ginagawa mo? Di ba pang tatraidor yan sa bayan? Di po ba tama mali? O tingnan mo si PBBM. Yes, we want to fish. But we also want to assert our rights with that exclusive economic zone. At kung pwede, umusad kayo. Ala namang problema eh. Maglayag tayo pare-pareho. Pero umusad kayo. Pumunta kayo doon sa 205. Give us a small portion. Para hindi naman magkiskisan yung ating mga bangka, ganyan. Di ba? 200 nautical miles, that's ours. O what is the starting point of that? Di po ba? Baka doon sa nearest island natin, from there, we have 200 exclusive economic zone. And after that, you can have it. You can fight for other sovereignty with other countries. Basta kami, nandun kami. Hindi kami lalayag, lagpas ng 200 nautical miles unless you said we can have a joint venture. Magpapaalam kami. Yung magpapaalam kami. Pero yung magpapaalam kami sa inyo sa loob ng aming pag-aari, no way. Parang sinabi ko, bahay ko to. May karapatan akong pumasok dyan, pero kailangan ko pa magpaalam sa'yo. Ikaw ay caretaker laang. Napagsabihan lang kitang, can you do the house sitting because while I'm away? So, kahit pa paano may tao dun sa bahay ko. Pagbalik ko ng away, ayaw mo na ako papasukin kasi sinasabi mo, sa'yo na yun. Ano katibayan mo? Di po ba? Oh, ito yan. At least ito. Kudos. I applaud the Chinese President, Xi Jinping, that he find time, no, to talk to our unbothered rockstar president. Nong, PBBM, nakikininong na po ako. No? Pero hindi man ako kilala ni PBBM. Hindi niya nga ako sinashoutout sa kanyang vlog. Eh. Maski na si First Lady, hindi niya ako sinashoutout. Paano na yung kakambal ko? Walang pakialam sa akin, si Sandro. Hindi po ba? Ang concern niya, peace or folks muna. Isa-isa. O, pag na ano na natin si Xi Jinping, o Xi Jinping, baka naman gusto, i-ano mo na to dun sa ruling party ninyo. Baka naman. Hindi naman namin sasapangin to kung gusto mo maki-joint venture tayo, mag-joint drilling tayo. Pero, 60-40. O, di ba? Ang ganda no, kung ako lang. Pero hindi po tayo ganun eh. Hindi po ganun ang ating gobyerno kasi may mga political ano po yan. Kanya-kanyang politika po yan. Ganyan ang politics eh. Pero yung sinasabi ko sa inyo, wishy-washy. If the world is like that, ang ganda sana. Di ba yung tulad ng kanta ng Scorpio yun? Why can't we live as one? We are young and live under the same sun. Di ba ganun? Ang ganda sana, pero hindi. May kanya-kanyang ideology. May kanya-kanyang politics. Pero this time, ina-upload ko si Chinese President. Good job, Mr. Xi Jinping, Chinese President. Good job, rockstar President of the Philippines, PBBM. Nong. At least kinausap niya. Ha? This is the third time since they met. Ha? Oh, ano sabi niya? I ask that we go back to the situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters, and so I think the point was well taken by President Xi. Gusto rin yun ng presidente ng China. Di ba? Yun nga lang, baka napipigilan lang siya because yung ruling party nila na communist. Yan po yan. May nagdidesisyon, hindi lang basta-basta desisyon ng presidente. Parang ang presidente natin, he needs to have a decision based on the law. Na hindi niya masasaklawan ang constitution natin. Ganon din siguro si Xi Jinping. Sabihin niya man, okay, yes. Pero kailangan niya pa rin yan idulog sa kanilang kongreso o whatever they have you in that country. Di po ba? Sabi pa ng Pangulo, Filipinos stress must be able to fish in the West Philippine Sea unharmed. I always bring up the plight of our fishermen. O ayun po. He and Xi tried to come up with a mechanism to lower the tensions in the South China Sea. Good job. Mag-usap ulit kayo. 'Di ba? Mag-round table kayo. Exclusive kayo lang. No? Pero pagbigyan niyo na yung mga inggitero, mga usisero, mga intrigerong mga kababayan natin na mag-meeting naman kayo sa magandang lugar daw po. Yung mga 10-star hotel, yung mga bugok na ito, walang alam talaga. No? Okay? Work in progress, sabi ng Pangulo. He admitted that the problems remain
And it's something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. And hopefully, to find ways to avoid that, and we have ways to move forward from this situation. And that's essentially the message that we spoke of to each other. And we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. Correct. Ang galing po. Very diplomatic. Walang sinagasaan. Very kalmado ang ating Pangulo. And very receptive po ang presidente ng China. Congratulations. Sana ganyan din ka-receptive ang inyong ruling party doon sa mainland sa Beijing. Sana yung kung ano man po yung decision doon, i-relay ninyo sa inyong mga Chinese Coast Guard, sa inyong militia vessels. Remember, we are friends. We don't, yung relationship natin should not be defined but what's going on that waters. Ito lang mga kababayan, na paranoid na po ako, xenophobic na ako dito. Kasi awang-awa ako sa mga kababayan natin. Pro-Pilipino po ako. Mahal ko ang bansa ko. Ayaw kong aapi-apihin tayo nang nambubuli. Sinabihan pa tayong how come a country like ours never been stronger than China can do the provocation, harassment? Paano natin gagawin yun? Hindi nga tayo malakas, tayo pa nang haharas. Ano karapatan natin? Ang karapatan natin ay i-assert natin yung ating 2016 arbitral ruling. Pangbubuli ba yun? Ha? Mga kababayan, pangbubuli yun sa tingin nila? O di makuitid ang utak nung gago na yun na nagsalita nun. So therefore, tama po ang Pangulo. This what's going on that waters, South China Sea or West Philippine Sea, should not be the defining element of our relationship of both countries. Kailangan na pag-uusapan. Diba? Kung ako lang ang masusunod, I will tell them, I'm gonna go there. Give me an audience to your parliamentary. Di po ba? Sabihin ko, ito lang, ibigay nyo lang yung aming 200 exclusive economic zone na binigay sa amin. Tapos dyan na kayo, kung gusto nyo, 201, dyan kayo maglayag. Kung ano man yung meron dyan sa inyo na yan. Basta nasa amin kami sa 200 exclusive economic zone. Kung may isla dyan, sa inyo na. Kung may shoal dyan, sa inyo na. Kung may atolls dyan, sa inyo na. Basta nandun kami sa aming exclusive economic zone. Di po ba? Ayun, walang problema. Hindi naman kami mga agaw. Ang sabi rin ni Xi Jinping at nung kanyang foreign ministry spokesperson, si Mao Ning, we will not agaw-agaw any territory. They will not go to hot or cold war. Oh, sana totoo yan. Sana you're speaking from the heart and you're telling the truth. Pero sa totoo lang, iba ang ginagawa eh. Di ba? Oh. Hindi dapat ganon. Ngayon ito, at least, itong ating Pangulo, no talagang pinaabot niya. Gusto niya makausap si Xi Jinping because siguro they have a good relationship and babahiran lang kasi itong South China Sea, ibang ginagawa nila eh. Ha? I-assert lang natin, ayun lang gusto natin. No, yung mga kakampi natin na pro-Filipino, pro-Philippines, yun din ang gusto. Atin, 200 nautical miles atin yan. Kung ano lang po yung binigay sa atin ng arbitral ruling. O parin na naman akong tanga dito, paulit-ulit. Diba? Ano pang sabi ng Pangulo? I do not think anybody wants to go to war. O, sinabi na rin po yan ni Xi Jinping. Diba? Yung pinanood nyo ano natin? Yung video natin. O, kaya, wag na kayong kaya ang gagawin na lang natin dito mga kababayan is for them to sit down and talk it. Kailangan magkaroon ng karampatang lunas. At kung pwede, itigil na yung water cannoning at paghabol-habol at pagharang sa atin. Very dangerous yan. Do not provoke each other. Yan lang po, mga kababayan. Ha? Okay, move on tayo. Pero West Philippine Sea pa rin. No, pero pag meron na namang insidenteng mga Chekwa dyan, talagang sinungaling sila. Mapapatunayan nyo na. O, eto po, punta po tayo dito, no? Ilang lang to. Kasi nangangamba po ang Armed Forces of the Philippines. Kasi, nung September 14 of this year, yan po yung report sa Inquirer. Lahat po na natin Inquirer. AFP, concern on swarming activity of Chinese ships in West Philippine Sea. Saan po yan? No? Diyan po yan sa Irokis Trip. No, yan po yung yan nandiyan po sila nung September 6 and 7. Nakita po sila. Ayan, no? Rusul, ito na pala to, Rusul or Iroquois, sorry naman po, no?
Rizal or Iroquois Reef, no? Nandiyan po sila. Yan na yung sira-sira yung corals, yung ni-report, di ba? O, ngayon, September yan. The same agency. November 17, ha? September, 2 months after, mga kababayan, 2 months after, ano nangyari? Ni-report ulit. AFP, swarm of Chinese vessels in West Philippine Sea growing. Lalong dumadami daw po. Ha? Yung September 17, nung nakutan nila September 6 and 7 na picture, swarming. Ito, growing na. No? Dumadami lalo. Baka triples na sila, triples na sila doon. Ha? An unusual number of Chinese maritime militia vessels had been spotted swarming areas in the West Philippine Sea, away from their usual hunts around Ayungin, or Second Tomasol, an official of the Armed Forces of the Philippines. AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos said the military have observed a bigger presence of Chinese militia vessels at Rizal or Iroquois Reef and near Kalayaan Town's Pag-asa Island in the last 2 months. They are no longer leaving the area. We are preparing for the filing of a diplomatic protest. We have also taken actions to non-confrontationally drive them away. Ayan po yung sabi ni Vice Admiral Alberto Carlos. He added, and also lately, we have monitored the sudden increase in the swarming of CMM vessels around Pag-asa Island. O pati Pag-asa, gusto nilang sakupin, meron na tayo dyan. Last October, there were only 10 to 15. We have already monitored as of last week around 40 to 45. Ay gago, nagpapakarami talaga ito. Kaya dapat, tama po yung sabi ng kaibigan natin eh. No? Sinasuggest po ng mga taga-Palawan, bangka sa bangka. Bigyan nyo na po sila ng maraming bangka din. Lugi tayo eh. Di po ba? O, kaya yan po, no? Kaya, as much possible, ma-avert yan. Paalisin sila dyan. Nasa exclusive economic zone nila. Kasi sabi po nung kaibigan natin taga-Palawan, sa gabi daw po, pag nangingisda yan, talagang ibang klase mangisda eh. Sira-sira ang ilalim ng tubig, mga hinayupak. Di po ba? O, kaya ang ganda po nito, at least ang ating AFP, very alert po sila. Kailangan paramihin din natin ang mga bangka natin. No? Bakit? Sino ba sila? Kailangan hanggat sa lalong madaling panahon, mga kababayan, pagtuunan na to ng pag-uusap ng dalawang leader. Kailangan may demarcation talaga. Bakit kayo gusto nyong mangisda doon sa aming exclusive economic zone? Wala ba kayong isda doon sa inyong mga exclusive economic zone? Yan yung po mapapatunayan, mga kababayan, kung gaano ka-bless ang ating bansa. Kung gaano tayo kayaman sa likas na yaman. Pero, ang yumayaman, nakikinabang ay ang mga ganid na politiko at mga oligarko. Ang aking tanging panalangin lang, mga kababayan, pag sakali man tayo'y pinayagan ng mag-drill dyan sa ating exclusive economic zone ng mga langis, hindi dapat yan i-award sa mga private. Kailangan ang gobyerno, ang mga siwa niyan, ang may-ari niyan, para ang tunay na makikinabang ay hindi iilan lamang mga oligarko at politiko at mga maimpluwensyang pamilya, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Nakakasawa na po. Tingnan nyo sa bayan namin sa Gapo, ang mahal-mahal ng kuryente. Dahil nga sa pagkakautang ng bayan ng Olongapo dito sa electric company na yan. Tingnan nyo ang daming electric company. Dapat yan, nangangasiwa niyan, gobyerno na eh. Di ba nababoy po talaga ang gobyerno natin simula nung nawala ang matandang Marcos. Pasensya naman, di po ba? Ang sabi nga nila noon, may subsidy pa eh. Kumbaga, nakakatanggap pa ng kaunting aumento ang mga mamayan noon eh. Di ba? Nung nawala ang matandang Marcos, wala na. Pinaghati-hatian na po ng mga akala nyo para sa bayan, pero hindi pala. Para sa bulsa nila at interest nila. O ngayon, nagbalik ang isang Marcos. Sana naman, Pangulong Marcos, wag mo lang ibigay yan sa mga kaibigan mong oligarko. Oo, marami kang kaibigang oligarko. Alam namin yon. Di ba? Pero wag mo naman ibenta yung mga yan sa kanila. Tapos pag wala ka na, kami ang pahihirapan. Ganon din, walang nangyari. Ano nang pinaglaban natin? Ipinaglalaban natin ng West Philippine Sea dahil ang yaman niyan ay hindi lang sa iilang politiko, hindi lang sa isang mga maimpluwensyang pamilya, hindi lang sa mga oligarko.
Ang nagmamay-ari niyan ay ang buong sambayanang Pilipino. Dapat ang makinabang diyan ay ang buong sambayanang Pilipino. Di po ba? Hindi ng isang pamilyang ganito, hindi ng oligartong ganito, hindi ang politikong ganito. Di po ba? Dapat ang sambayanang Pilipino ang makinabang. Nakakasawa po. Pagdating nyo ng mga campaign period, pangako dito, pangako doon. Pero pag naupo na kayo, niluklok na kayo ng mga taong umaasam lang ng kahit masaganang buhay, wala na. Iba na naging takbo ng politika ninyo. Di ba? Ganyan ang normal sa atin eh. Gagamitin, poverty porn. Pag nakaupo na, FU na lahat. Ang nakinabang, oligarko. Mga politiko, mga may impluensyang mga pamilya. Yun lang. 3 lang. Biruin nyo 3 kontra milyon. Di ba mas malakas dapat ang milyon kaysa sa 3 uri ng tao na yan? Eh wala eh. Tamil-mil tayo. Hinahayaan lang natin. Sige, okay na. Para wala ng problema. Bayaan mo na sila. Pero tayo ang nagsasaper. Tubig, kuryente, edukasyon, sa lahat po ng bagay. Di ba? Ang gusto natin is fair share. Sila lumalamon ng pera. Eh tayo, nagpapalamon ng pera sa kanila. Yan po yan. Oh, hopefully mga kababayan, itong inaasam ni Pangulong BBM, receptive naman po si Chinese President Xi Jinping, sana po sa lalong madaling panahon, maybe early next year, pag-usapan nila yan. Nobody wants to go to war. Nobody wants to experience the loss of lives, the loss of everything. Ang gusto natin ay isang payapa at sama-samang maglalayag dyan sa West Philippine Sea. Di po ba? O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.